Yes, yan. So, pasensya na, nagkakaroon ng trouble. Okay. Oh, okay. Ito, no? From improving your health, continue lang. Andito na ang improvement ang health natin. Maganda is continue lang tayo. And dito natin nalalaman ngayon, no, na changing your lifestyle, doing low carb strictly, and being coach, no? Nag-guide kayo at tama yung nagagawa natin, lalo nag-i-improve. Kaya nga, kung hindi po tayo nag-aaral or hindi natin pinag-aralan to or hindi kayo nanood, hindi kayo nag-guide ng coach and a doctor, no? Ano na mangyayari sa ating health? Lalong nag-worse. Okay? Kaya, although ang buhay natin, no, hiram lang to, pero, di ba, ang magde-decide pa rin ang Panginoon. So, kahit gaano tayo ka-healthy, if our Lord ang nag-decide na kukunin tayo, kukunin niya tayo. But kung i-improve natin ang health natin, why not? Do low carb, di ba? Yes po. Yeah, totoo yan. And so, sa mga nanonood ngayon, lalo na sa mga mayroong heart blockage, and of course, yung mga may CKD, no, wag silang mawawalan ng pag-asa. Ayusin muna natin. Wag muna yung ginawa na nila lahat, di ba? Ginawa na lahat para mag-improve ang health, and yet, still, hindi nag-i-improve. Why not try low carb? Malay na, di ba? So, Sir Jaime, ano ang gusto nyong isabihin sa mga nanonood para makapag yung if ever katulad sa inyo ang health condition, ano ang pwede nating pag-lift up sa kanila na sasabihin? Well, it's very happy to know na meron mga doctor like kay Dr. Brian na meron talagang concern about sa mga tao na may mga health conditions. And ako nga, I appreciate so much mga doctors na who really care for people who are sick. So, I'm happy na with this program na ginagawa nila Doc Brian and ni Kuya Gibo, no, in their program about low carb, and they really guide us how we are going to improve our health, and really advising us na ano lang po yung maganda para sa ikakabuti ng ating mga katawan. So they really help us, no, give us coaching, give us advices, or they monitor us, even our medicines, no, that we are taking. So thank you so much, Doc Brian. My wife, me and my wife, happy we are with this program. And if ever may mga kaibigan ako, pag may mga health conditions, sabi ko that maybe you should also take a look, take a good look talaga kung you want to improve your health, no. Kailangan natin ng kagaya ni Doc Brian, who's willing to help others. Maraming salamat po, Doc. Thank you so much. Bago tayo and mamaya magsasagot ako ng mga questions, no? Kamusta na kaya yung blockage, no? Ano kayang gagawin ng yes. Siguro mga 6 months from January. Mga August po, Doc, I will have my another 2D echo. 2D echo para to find out about my heart. And I'm hopeful na it will be a very good result. It will be good. So far, different from the very first start before I started the program natin sa local. Dati talaga yung hingal ko, yung aking shortness of breathing, yung aking slow movement, yung aking activities,
is very different now. Medyo active na po ako masyado ngayon. I'm doing already another mga room exercises. Not only walking, but room exercises na po. Meron na po ako ngayon. Galing. So, nag-improve, nag-exercise na si Sir, no? Yes po, meron na po. Opo. Okay. Sir, nakabalik na ba sa trabaho? Yes. Yung May, nagbalik na po ako ng work as a lupong taga-pamayapa po sa aming barangay. Ang galing. So, yan yung quality of life. No? So, from heart blockage na kailangan, I think kailangan yata operahan kayo noon, pero with financial constraint, hindi natuloy. So, nag-ano tayo, no? Strict low carb, and then ngayon nakapagtrabaho na. Yeah. Congratulations. So quality of life, improve your health, continue lang. Okay, thank you so much, Sir Jaime, at hopefully mayroong mga nagising or may mga na-motivate tayo, may mga pasyente na katulad sa inyo na mag-improve ang kanilang health. So, thank you so much. At hindi ko na kayo pwede na sasagot muna ako ng mga questions. Sir Jaime, yep. Thank you so much. God bless. Adapt and evolve. All right. Okay. Ang ganda ng yung narinig natin sa isang coach namin. 61 years old, no? And still improving his health. Ngayon, nagtatrabaho na, no? Nung umpisa siguro iniisip nila paano na ang trabaho ko, pero syempre iniisip mo is health muna. Kung maka-recover ka ba dito sa situation na to. And hindi biro yung mga ginagastos. Heart blockage, CKD, yung mga gamot. And if mabawasan man kayo ng mga medication, savings na rin yun. Okay? So, kung may mga questions kayo dito, sasagutin natin. Hello, good evening sa inyong lahat. Okay. Gusto nyo maturuan kayo paano mag-low carb? Start lang po kayo from taking out all those processed food and sugary food. Manood lang po kayo ng live ko. Okay? Mga videos, matututunan nyo na. So, meron nga nag-question. More on CKD due to autoimmune. I think same lang din po yon. Although, yung mga patient ko na autoimmune, no, nahihiya pang ma-interview. Pero meron naman po. Mga autoimmune na nag-i-improve. Tanggalin nyo lang po yung mga inflammatory foods. You know how? Magpa-consultation. And then, pwede natin kayong turuan through coaching and monitoring. Para daily, nababago, nako-correct na ang dapat i-correct at hindi na kayo nag-experiment. Yes, mag-i-improve ang health natin. Okay? Okay. Gamot sa GERD. Okay. GERD, meron ako niyan dati. Mahilig ako sa tinapay, high carbs, pansit, palabok, yan. Nung tinanggal ko ang mga tinapay, ang pansit, nawala ang GERD. So, akala ninyo kape nagkokos ng GERD? No. Nung tinanggal ko itong mga sugar food, sugar drinks, yung mga processed food, tinapay, nagkakape pa rin ako noon. Pero black, no creamer, no sugar. Yes, maaalis ang GERD nyo. Pero take note, if hindi pa rin matanggal ang pain, yung acidity nyo dito, consult kayo, baka naman may nagkokos ng bacteria na nagkokos ng inyong GERD or ulcer. Mahapdi na yan eh. So, ipa-test natin, baka may bacteria. So, antibiotic ang gamot to. Okay? Okay, mataas ang cholesterol, 282. Okay lang po yan sa akin. Yun, may fatty liver. Sakit din po sa pancreas, may bukol din po. Ang dami.
need consultation para ma-discuss natin yung health condition ninyo, and habang wala pang consultation, start reducing all those sugar foods, those processed food, tanggalin nyo na. Fatty liver, kung hindi kayo tumador, hindi kayo umiinom, take out all fruits. Of course, except strawberry and avocado. Tanggalin natin, ha? Okay, so hiatal hernia, grade 3. Nako, kailangan po consult muna dyan. Baka kailangan yata ng hiatal grade 3. Kailangan yata ng surgery to. Well, discuss niyo yung inyong condition sa inyong gastroenterologist, and then consult po kayo sa akin. Okay? Okay, dighay ng dighay. Okay. Kung madalas marami kayong gulay, pwedeng yan isang cause. Pero tanggalin na natin yung milk, yung mga dairy products, tanggalin natin. Okay? Then, if lessen naman yung vegetable ninyo, you need to chew your food properly 20 times or more before swallowing. Okay? Yeah. Alright. Ano pa mga question? Buntis. Okay. 17 weeks. Nako, gestational diabetes. Okay. Advice ko, walang sugar food, sugar drink. Mahilig pagka mga pregnant, di ba? Mahilig sa mga milk tea, mahilig sa mga may sugar. So, tanggalin niyo po yan. Kawawa ang baby pagka hinayaan yung mataas ang sugar ninyo. Okay? Delikado po, ha? Alright. Ayan, ano pa? Okay, mag-book lang kayo ng appointment. Make sure to dun sa mga 1 month earlier book. Ay. Nangangailangan daw po ng 3 bag ng dugo ang ating atigyan ng dialysis. Okay, meron po mga like Red Cross, pwede kayo pumunta, or yung hospital mismo. Sila po maghanap ng mga dugo na pwede nyong puntahan. No? Bibili po kayo, magdadala lang kayo ng mga cooler, lagyan yung yellow para need lang yung i-coordinate sa hospital. Nagbebenta naman sila ng mga dugo. Okay? Ayan, ano pa? Okay, ano pa mga questions ninyo? Doc, paano kaya parang lagi po akong lutang? Konti kain lang po ako na kain lang po ako ng kanin. Nako. Okay, pagkalutang, number 1, puyat. Number 2, baka dehydrated. Or ang question kung naglo-low carb. Kaso mukhang hindi ito naglo-low carb, nagkakanin. Okay? So, pwede pong pagkalutang, pwedeng gutom or puyat. No? Take out na ng mga high carbs natin. Okay? Para mag-improve ang inyong kung may health condition kayo. Okay? Ayan. CKDS po. Mag-book an appointment po. Yung kapatid ko, nagsisimula pa lang daw siya kumain, parang nahihilo na siya, kaya nawawala na siya ng ganang kumain. Ganito po yon. Once na nag-start kayo ng low carb, nagtanggal kayo ng mga processed food, sugar drinks, and mga high carbs, you need to sip your electrolytes. Gawa po kayo ng electrolytes kasi madi-dehydrate po kayo. Okay? Yan yung mga nakakaramdam ng mga discomfort. And once na makainom ka ng electrolytes, na iibsan ang inyong mga discomfort. Okay? Okay, nako. Wish was English. Siguro meron naman dito, you can consult. If you want to have consultation, Miss Gosain. And we can discuss your health condition, diabetic, so easy. Take out all those sugar food, those sugar drinks, and all those starchy foods. Focus more on nutrient-dense food. Okay? Egg, fish, chicken, pork, beef. Okay? Sa umaga po, nagra-rice po ako palagi, pero
Sa lunch po, konti lang po at sa gabi hindi po ako kumakain. Okay. Whichever works for you. If nagra-rice sa morning, sa lunch, konti na lang, and then dinner, wala na. If that diet or that eating nagwo-work, nag-i-improve ang health nyo, continue. Okay? Sige lang. Basta ang mahalaga sa akin, no? Much better na mag-rice kayo kaysa mag-bread, pasta, noodles. Okay? Pero maximum, ito, may liberal low carb tayong tinatawag, 2 cups of rice a day. Moderate low carb, 1 cup of rice a day. And a strict low carb, very low carb, less than 20 grams, tinatanggal na natin yan. Okay? So, whichever na umokay sa inyo dyan, dun tayo. Okay? Thank you so much. Ayan. Okay, eto. Pinag-uusapan to, ha? Ask ko lang po if okay po na alternative replacement sa rice ay shiitake dry rice. Okay. If you are diabetic, if you have fatty liver, out po ang dry shiitake. Okay, napapataas po yan ng sugar. Okay. At wala ding sustenance. Okay? Much better, focus na lang kayo sa nutrient dense. Okay? Replacement, pag sa rice, why not try cauli rice, cauliflower. Laga kayo, yun ang salt, cauli rice. Okay? Okay. May irregular heartbeat. Naging overweight, hindi po ako nakakapag-work ng 6 months na kasi nagpa-pass out ako sa work pag may episode ako ng AFib. Oh, consultation muna po, no? I think kailangan natin talaga ng change of lifestyle dito, no? May mga heart problem or may mga irregular heartbeat ako mga patient no, nung tinanggal ang mga processed, mga junk foods, sugar, no? Kumain ng real food, umokay ang heartbeat niya. Pero ito bata, ha? 12 years old. Meron din ako mga adult, no? Change ng, although meron kang iniinom malamang ng gamot dito sa SVT. Okay? And overweight, yes. So, be the best version of yourself. Proper nutrition, fasting, and have an active lifestyle, adapt, and you will evolve. Ingat po kayo dyan. God bless.